Nadulas na naman ang mangga. Madulas naman yata ang balat ng mangga. Pag napo mo yung balat ng mangga, madulas naman. Pwede ka mausgang ka, no? Tama ba? Hindi lang naman balat ng banana ang right? Nakakadulas, no? Pag tinapon mo sa daan. But anyway, si Aimee ay nadulas, hindi pala yung mangga. Nadulas siya. Now, meron siyang mga recent pautot-utot, o siguro bakit kaya siya umiimik na naman? Nape-pressure na ba siya? Kasi yung huli niyang knock-knock, di ba? Yung sa rally ng INC nung November. Tama? Yun eh. Na binulgar niya na yung kapatid niya ay Nyodik. Gusto nga niyang umuwi na lang ng Ilocos Norte ang kapatid niya, magpagaling, no? Iwanan na ang palasyo, iwanan na ang trono. Nakinig ba ang kapatid? Biro mo yun, pagkalaki-laking rally, pag-usapan natin, may isa na naman malaking rally, mga kuya. And I hope this is it, no? At back up ito ng isang malaking tao. Exciting ang 2026 ang kasang. Aimee, mananabotahe ka na naman at ang mga double agents mo or ang mga Aimenatics mo or yung sumasamba sa nag-aaliluya kung todo benta ng kaing ng mangga, magkano kayang kinita nila? Nagtatanong lang naman. Okay. So, nadulas si Aimee sa recent knock-knock niya or ek-ek niya kasi yung sabi mo Hanilet shoutout Ma'am Hanilet, Happy New Year. Shoutout Miss Kitty, mayong gabi. Ingat amping ka mo kanunay. At sa pamilyang Duterte po, hello. Mapanood kaya nila ako, napakatungaw vlogger ko naman mga ate. Wala man silang oras para manood sa akin. Sherwin Yap, thank you Ate Gina. I'm gonna put that on my notes though. Okay. Alright. So, ano kaya itong sinabi ni Mangga na parang hindi niya sinasadya pero naibulgar niya ang kanilang mga plano, mga kababayan. Or at least, plano ng angkan nila or plano ni Nang Hiwi. Aba, nandiyan na nga sa picture si Sandro. Ay, Sandro, may nalaman ako sa iyo, ha? Anong ginagawa mo dyan sa Thailand? Balita ko na sa Thailand ka na naman. Okay, may nag-send sa amin ng link, no? Meron yatang kalokohan si Sandro ginagawa or nabisto or something. My God. Parang no? Parang taga-Thailand pa ang nakadiscover. We'll see. I-verify ko muna mga kababayan kasi mahirap na, no? Baka mamaya pain yung article against Sandro. Pero may ginagawang kalokohan si Sandro. Di umano, nandyan ka na naman sa Thailand, sa Koh Samui. Sa southern part ng Thailand, yung magaganda yung beaches. Anong ginagawa mo dyan? Nagkakalat ka na naman ng lagim or something? May dala-dala kang kinamkam or something? Or dyan ba kayo naglalaro ng patintero? Kung ano mang laro ang inyong kinahuhumalingan? Okay. Ito po yung hanash ni tiyahin ni Sandro Marcos from Archlight. Okay. Apelyidong Marcos imposibleng manalo sa 2028 national elections ayon kay Senator Aimee Marcos. Naku naman, it's a no-brainer. It's a universal knowledge na, Aimee. Alam na ito ng lahat. Parang mong sinabing ang sagot sa 1 plus 1 ay 2. It's so obvious. But of course, ano kayo nangangarap pa na makabalik pa sa pwesto? Sa paanong paraan kayo uupo ulit? At hahawak ng power after bumaba ng kapatid mo or mapababa or matapos or we don't know. Paano pa kayo hahawak ng pwesto? Sinusuka na kayo ng taong bayan. Ni hindi mo payuhan ng kapatid mo, mga ate at kuya, hindi niya payuhan ng kanyang kapatid, na kumbaga ay mag-iwan ka na ng pamana, kapatid. Less than 3 years na lang, right? 2026 at 2027, 2026 and 2027, ito na yung mga taon na mag-iiwan ng legacy ang kapatid mo. Magpagawa na ng bonggang infra, right? Magpatayo ka ng, di ba, ginagawa naman na yung bridge ng Bataan and Cavite. O, hindi nga, sa tingin ko mga kababayan, hindi yan importante. Right? I don't know, we don't know. Bakit kailangan i-connect ang Cavite at Batangas? Anong meron ang, Cavite at Bataan? Ang sentro naman, Maynila. Bakit? Anong meron ang Cavite? Diyan na ba ilalagay ang Bonggang Airport? Ang alam ko sa Bulacan yun na. Yung susunod na international airport ng Pilipinas,
Tamo, delay, ano ng balita doon? Nga pala, palpak yung ginagawang airport na yan, ha? Kumbaga, nire-review ng mga foreign, tawag dyan, whoever they are, sa construction or something. Kasi daw, ano yan bulok na naman ang airport, or although pagkalaki-laki, kasi parang doon pa rin, parang parang bottleneck pa rin, mga kababayan. Parang yung immigration ay iisa instead of hiwa-hiwalay. Although malaking airport yung ginagawa na yun sa Bulacan. Di ba napag-uusapan na yan, panahon ni Tatay Digong? Mahirap pa rin. Paano mo naman mapapapunta sa Bulacan yung mga magta-travel? Ganon din, dadaan pa rin ng Maynila. Kung wala kayong subway system or 'di ba, high-speed train papuntang Bulacan, hassle pa rin. Plus ganun nga, iisa daw ang immigration ng ginagawang malaking airport sa Bulacan. Pero dati po parang pinopropose yan sa Cavite, no? Aimee, pagkakataon na ng kapatid mo mag-iwan ng legacy project, turuan kita at matagal na itong pinaplano. Yang Batangas, lagyan nyo ng tulay papuntang Mindoro. Total ang Batangas ay, 'di ba? Bonggang-bongga naman ang port niyan. Diyan din dumadaong yung mga mga barko na may mga dalang langis. 'Di ba? May mga nag-spill pa nga diyan. Diyan din sa mismong Batangas Pier or Batangas province, lalo na diyan sa tabing dagat, parang may mga refinery, may mga oil refinery diyan eh. So, ideal yung place, tapos ang dami pong tumatawid from Mindoro, from Kabisayaan to Batangas, and then diretso ng Maynila. Buhay na buhay ang port ng Batangas. Ngayon, para mas madali yung travel, maigsi lang naman yung distance ng Batangas and Mindoro. Meron pa nga actually island in between, yung Tingloy. No, was it Tingloy? No, Verde Island or Isla Verde na ano yan, mga kababayan, ha? Ang bongga mag-dive dyan kasi napaka-crystal clear ng tubig, and yung mga coral reefs, yung mga ano dyan, mga lamang dagat ay ano pa, no? Parang ano pa, hindi pa siya nasa-sabotage or whatever. Hindi pa siya nasisira kasi mini-maintain po ng Isla Verde yung health ng kanilang ano ba yan, ecosystem or whatever that is ng dagat nila, and so biro mo yun, may isla in between Mindoro na pwedeng maging parang para daanan ng tulay. Pagkahaba-habang tulay niyan, kung magagawa ng Pilipinas yan, ay bongga. Hindi man natin kayang tapatan ang Hong Kong-Zhuhai Bridge. Hello sa mga nasa Hong Kong at saka sa Macau. 'Di ba? Yung Macau pagkalayo-layo, tsaka yung Hong Kong, I'm gonna show you kung ano yung sinasabi ko, ha. Kung gaano kahaba yun. Hong Kong Macau Bridge, how long? Oh my God. 55 kilometers? Ang layo talaga, mga ating. Nadaanan ko to eh. Hong Kong Zhuhai Macau Bridge or HKZMB. Yun yung initials niya. Siya ay 55,000 meters or 55 kilometers. Biro nyo, pagkahaba-habang tulay. Hello sa mga nakadaan na dyan. Shout out, comment nga kayo. Dumadaan yan, dadaan sa gitna ng dagat. Tapos, pagdating mo ng gitna, lulusot yan sa ilalim ng dagat, mga kababayan. Dumadaan pa yan sa ilalim ng dagat, mga ating. And then, aahon ulit. Nakakaloka. So, boom na boom ang tourism ng Hong Kong and Macau kasi maraming tumatawid from Hong Kong to Macau. Okay? Lalo na yung mga mahilig mag-casino, ganyan, Macau ang punta. Kung gusto mo makakita ng Las Vegas, pero nasa Asia, punta ka ng Macau. Yung mga pumupunta ng Hong Kong na nagtutour, sasakay sila ng ferry or maybe mag-helicopter kung afford nila, papuntang Macau kasi malapit lang. I think yung ferry from Hong Kong to Macau, mga 1 hour lang eh. Ito, mga 50 minutes lang, mga kababayan. Hindi nagkakalayo yung difference yung length ng travel time, ano? Pero biro mo yun, nagawa nila ng tulay pagkalayo-layo niyan. Ayan nagda-dive yan sa gitna ng mga kababayan, ng dagat. Lulusot yan sa dagat, aahon ulit, yung Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Ang bongga-bongga. Ito, itong part na to.
Ito halimbawa kunwari galing tong Hong Kong, yang tulay na yan, galing Hong Kong. Lulusot yan dito, magda-dive sa ilalim ng dagat. Tapos magta-travel doon sa ilalim ng dagat, tapos aahon sa ganitong itsura din. Ang mahaba. Oh, how long was it again? Is it 55 kilometers? Ngayon alamin natin mga kababayan yung layo ng Batangas at saka ng Batangas Port to Calapan, no? Calapan Port. How long? How long? Kasi possible to mga atit kuya kung hindi lang talaga maanumalya ang nakaupo. 3 hours. Hindi, how long? How many kilometers dapat? How many? Pag-usapan natin mamaya kung anong mahaba rin. 85 kilometers. Really? Pero anyway, baka yung Isla Verde, wala bang nakalagay na distance dyan? Baka Puerto Galera ang pinakamalapit na point, no? Batangas Port to Puerto Galera, malayo-layo yung Calapan eh. At least base sa sa map. Okay. Nautical miles. Check tayo. 52 kilometers, mga kababayan. 28 nautical miles or 52 kilometers. Yung kanina, yung Hong Kong to Macau is 55. Mas maigsi ang distance, no? Ngayon, mas iigsi pa yan mga kababayan kung maybe sa may Puerto Galera. Ilalagay kasi tourist spot ang Puerto Galera ng, nakita nyo yung map kanina? Ayan Puerto Galera, mas maigsi. Kasi yung Calapan, parang doble. Palagay ko, kasi nga mahaba yung biyahe na yan, baka yung distance ng Batangas Port to Puerto ay baka pumatak lang yan ng half nung 53 kilometers. Baka nasa 25, 28 lang yan. Malapit lang eh. Right? Yung island na yun mga kababayan doon sa kabila. Ito island to, di ba? And then there's another one, that's Isla Verde eh. Yung isa doon sa kabilang yun. Isla Verde. So, pwedeng doon padaanin yung tulay and then idugtong ulit papunta ng Mindoro. You get what I mean, mga kababayan? Kayang-kaya. Yan, mangga. Budgetan nyo yan. Kung hindi ko kurakutin ang pera ng Pilipinas, ikaw na nga nagsabi yung budget ng DOTR for subway, binawasan. Yung budget ng 2026 mga kababayan ay kukurakutin na naman. Kasi mapupunta na naman, dinagdagan yung mga pang-ayu-ayuda, binawasan yung mga pang-infra. So, you think mananalo pa ang another Marcos sa 2028? Sinong Marcos ang tatakbo mga kababayan sa 2028? Sige nga, basahin ko lang yung article ha. I-comment nyo dyan, sinong Marcos ang tatakbo sa 2028? Sino ang pwede? Apelyidong Marcos, imposibleng manalo sa 2028 national elections ayon kay Senator Amy Marcos. Tinawag ni Senator Amy na walang lohika ang mga espekulasyong muli umanong maghahalal ang mga botante ng isa pang Marcos sa halalan. Okay. Bagamat hindi niya tahasang kinumpirma kung may plano siyang tumakbo sa susunod na pambansang halalan, iginiit ni Amy Marcos ang patuloy niyang suporta kay Vice President Sara Duterte. Aminado si Amy na hindi na mananalo ang isa pang Marcos sa 2028. Si Sandro, bata pa yan, hindi pa siya aabot ng 40. Like mga 37 lang siya nun eh. Ang edad po na qualified para tumakbong presidente ng Pilipinas is 40 and above. Hindi pa aabot ng 40 si Sandro. Ngayon, sinong Marcos ang pwede? Ay singiwi, hindi naman na pwedeng tumakbo. At kahit tumakbo pa yan, kahit na kalikutin pa nilang konstitusyon at kung talaga magkakaroon ng eleksyon, halimbawa, nabago na yung batas, no? Saligang batas yan, ha? Isang beses lang pwedeng tumakbong Pangulo ang umupo ng Pangulo. Hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Hindi na siya pwedeng i-re-elect ulit as president. Paano kung kalikutin nila yan? Through pirma-pirma na yan. Kaya kadududa yung mga nag-gather ng pirma ngayon. Mukhang ipupush nila ang CHATSA or charter change or babaguhin ang konstitusyon kasi nga bulok
Gagamitin nila yan, bulok na yung Constitution, 1987 pa yan, nung panahon na, 97, 2007, 2017, pagpatak ng 2027 or next year, 40 anyos na ang konstitusyon natin, mga kababayan. Dapat nga 10 taon lang ang konstitusyon, natupad na yung kung ano yung goal niya eh. Napaunlad ang Pilipinas within 10 years? Naging peaceful ang Pilipinas? Hindi pa rin. Lumala pa nga. So, dapat naman talagang baguhin ang saligang batas. 40 anyos na yan next year. Bulok na. Kita nyo yung mga paru-parusa, bariya na lang yan kung tutuusin, di ba? Parusa mo malalang krimen, ang parusa mo 10,000. Kasino lang ang 10,000? Hindi iindahin ng mga kriminal. Or kahit 50,000 pa ang parusa sa krimen na ginawa mo, kung ano man ang nakomit mo, or 100K, hindi na iindahin yan. Variables yan, mga ting. So, kung kakalikutin nila ang konstitusyon bago matapos singiwi, maglakas loob kaya singiwi na tumakbo ulit bilang presidente? Hawak nila ang miro. Tama? What if, ang sabihin nila, papayagan na ng 3 terms ang isang presidente. Pwede siyang umulit ng kahit 2 o 3 ulit ng pagiging leader. Pero babawasan natin. Gagawin nating 4 years lang ang term or 5 years. Katulad ng anemika. 'Di ba? Si Trump, pangalawang term na ni Trump. 4 years lang ng 4 years ang presidency ng US. Ang ating saligang batas, again, kopya sa US. Why not copy that? So, instead of 6 years term at isang beses, gawin nilang 4 years term pero pwede pang umulit. Magbubulahan sila para makalikot nila ang konstitusyon. Sige na nga, okay lang. O kaya 5 years, sabihin, wag nang kaya katulad ng anemika, 3 takbo, baka maging abusado yung tatakbo at uupo kung 3 beses pwedeng umupo. Gawin natin 2 lang pero 5 years. Kalikot na naman. Sige, 5 years na, hindi na 6 years ang term ng presidente. Lahat 5 years. Senador, presidente, congressman, local politicians, tigpa 5 years. Pero twice lang pwedeng tumakbo ang presidente. The rest, pwede na kayo magulit-ulit. So, kung 2 beses pwedeng umupo ang isang presidente pero sa term na 5 years lang, ay baka tumakbo singiwi. Ngayon mga kababayan, kung kakalikutin nila ang konstitusyon, si Sandro, baka baguhin yung age bracket or whatever. Baka ibaba nila. Right? Yung edad sa pwedeng tumakbong presidente. Baka mag-qualify si Sandro. Halimbawa, instead of 40 years old, gawin nila 35, pwede nang tumakbong presidente. Then that's another Marcos. Ngayon, kung hindi nila makakalikot ang konstitusyon, sino ang pwedeng tumakbo? Si Aimee. Wala na. So, may mga speculations daw may mga speculations daw na maghahalal na naman ng another Marcos. Wala mo kami narinig. May nagsabi, may balitang ganyan, may mga haka-haka, mga ate kuya, na another Marcos ang pauupuin in 2028. Wala naman ako narinig. So kung sakasakali, si Mangga ang qualified. Tama ba? Kasi nasa edad siya. Pero sa tingin ko mga kababayan, mahihiya si Aimee tumakbo for president in 2028 sa kasakaling matuloy ang election sa 2028. Mahihiya siya. Ang gagawin ni Aimee, and ewan ko kung nababasa kita ng tama, Mangga, ay pipilitin mong maging running mate ni VP Sara. Tatakbo ka as vice president. Kasi ang hinala po ng iba, si Sandro ay hindi qualified to run for presidency, baka si Sandro ay tumakbong vice president sa 2028. Or kahit nga senador malapit pa rin siya sa line of succession mga kababayan. Kasi ang sabi po, at yun may nagbulgar niyan ang patatakbuhin presidente ay si John Vic Remulla. I think it's Rowena Guanzon who said it. I think, it's Rowena Guanzon. Ang tatakbo daw po for presidential position sa ticket ni Ngiwi ay si John Vic. At ang vice ay si Sandro.
Ngayon, magiging exciting nga naman kung Marcos versus Marcos ang maglalabanan sa 2028 for Vice Presidency. So, kumbaga tatapatan ni Amy ang kanyang pamangkin. So, mauuto na naman ang mga DDS. Naku, let's choose the lesser evil. Ganun ba yun? Why would we vote for Sandro, anak yan ng nakaupong abusado? Si Amy na lang. Kayo mga kababayan, pipiliin nyo si Sandro over Amy? And papayag kayo na ang Vice President ni VP Sara kung tatakbo siya ng 2028 ay si Amy? Kasi may possibility na kunin ni VP Sara si Amy as running mate, mapera si Mangga. Si Amy. Sino ba yung Mangga? Nalilito ako, Kems. Mapera si Amy. Kailangan ni VP Sara ng running mate na kahit papano may datong. Pero kami na nagsasabi sa iyo, VP Sara, huwag ka nang never again na makipag-tandem ka sa isa pang Marcos. Never again. Matuto ka sa nangyari sa unit team, binudol ka eh. Huwag na. Either tumakbo ka independently kahit wala kang datong mananalo ka. Ang tagilid lang sa iyo, VP Sara, ay yung Miro. Kasi kapag ang election ay hawak pa rin ni Butod at Miro pa rin ang gagamitin, yan, at risk si VP Sara. Pero kahit manalo si VP Sara, baka ang maglabanan for Vice Presidency ay parehong Marcos. Siyempre may iba pang mga candidates na tatakbo. Malay natin si Trillanes tumakbong Vice President ni BFF Lenny, o kaya si De Lima tumakbong Vice President ni Raffy Tulfo or whoever. Maraming tatakbong politiko for vice presidential position or bid. Pero ang magiging matindi magkatunggali dyan at parang siguro medyo exciting na parang pang soap opera or pang teleserye ay ang Marcos versus Marcos sa vice presidency. Alam nilang hindi nila kayang talunin si VP Sara ng angka nila. So parang ano yun mga kababayan eh. Either you fight me or you join me. Ganun di ba? Huwag natin kalabanin ang mga Duterte. Gamitin natin. Budulin natin muli. Hindi na, oy. Mga kababayan, ito lang ha. I'm not saying na si Amy ito or even Sandro. Pero mga kababayan, kung ang Vice President ni VP Sara, halimbawang siya ay manalo ng presidente, pero ang kanyang vice ay Marcos, or kahit ang Senate President ay Marcos, delikado siya. Right? One step, yan ang totoong may mangyayaring traiduran. Gawan lang ng paraan na matanggal si VP Sara sa pwesto ang nakaupong Vice President, whoever that Marcos is. Ang uupo na naman sa highest position, another Marcos pag na-eliminate si VP Sara. Through impeachment, through bangbang, kahit ano, kalikutin ang sasakyan para maaksidente. Right? Delikado pa rin si VP Sara kapag ang kanyang Vice President ay Marcos. Alin man sa magtiyahin. Risky yan mga ating. Kaya sana, huwag na huwag ulit makikipag-tandem si VP Sara sa isa pang Marcos just like what happened in 2022. Or kahit hindi makipag-tandem si VP Sara kay Amy, for sure tatakbo yung Vice President. I don't think tatakbo si Amy as Senator. Si Sandro sa tingin ko pwedeng tumakbo as Senator pero magiging Senate President pa yan. Eh kita mo naman, no? Mataas na ang posisyon niya sa lower house, congressman pa lang. Siya pa nga ang tinatawag na pork barrel king. Mas malaki pa daw ang pork barrel niya kaysa kay Tambaluslos. Kung naghahari-harian si Sandro and even si Tamba sa lower house, maghahari-harian yan sa Senate. Nangangarap pa ang pamilyang Marcos na makahawak ng mataas na posisyon sa Pilipinas, no? Matupad kaya ang kanilang pangarap? Ito ba ay maitim na balak? Pa-comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.